China, mga sangkay, may bago na namang sakit sa kanilang ulo ngayon dahil nga po sa bagong upong presidente ng Taiwan. Panoorin po natin at pag-usapan, mga sangkay, ang update tungkol po dito. What's up, mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Dito sa YouTube, mga sangkay, tayo po ay 1.21 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kaya naman, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, pindutin nyo lang po yung subscribe button na makikita po sa ibaba. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all para maging kabilang ka po, mga sangkay, sa mahigit 1.21 million subscribers. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ito. I-check nyo po sa bandang itaas sa video na to. Ito mismong pinapanood nyo, mga sangkay. May 3 tuldok po dyan, kagaya po ng makikita nyo sa screen. Pindutin nyo po yung 3 tuldok. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo rin po yung show more. At ganun lamang po, kadali. Okay guys, pag-usapan po natin itong bagong sakit sa ulo na naman ngayon ng China. Walang iba kundi ang bagong ubong presidente ng Taiwan. Eto, tingnan po natin. Ayon po sa report, Taiwan's new President Lai Ching-te. Ang China daw po ay nag-warning na itong taong to daw po ay magdadala sa digmaan. Nako, tingnan po natin. Hindi ko alam kung natatakot ba sila o gumagawa lamang po ng issue, mga sangkay. Pero isa lamang po ang malinaw sa lahat. Itong bagong upong presidente ng Taiwan ay ayaw na ayaw din po sa China. Has been sworn in as Taiwan's new president. The oath of office comes as China ramps up military and political pressure on the self-ruled island. The morning ceremony saw about 20,000 people in attendance following the events in Taipei. Celebrations will extend to a state dinner in Tainan. It is expected to be attended by over 800 people. So, ayun na nga po, mga sangkay. Umupo na ang presidente ng Taiwan ngayon. At ito pong presidente na to ay kaalyado din po ng naunang presidente na ayaw rin po sa China. Ang China, mga sangkay, gusto po nilang mabalik po talaga sa kontrol itong Taiwan. Kasi kasama po ang Taiwan sa tinatawag na One China policy. Kaya nga lang, ang Taiwan ayaw na. Gusto na po nilang magsulo. Ayaw po nilang magpa-under sa Beijing. Lalong-lalo na po sa pamumuno ni President Xi. So ngayon, may bagong upong presidente. Ano nga ba ang posibleng mangyari? In his inaugural speech, the new president hailed the arrival of... Ayan, mga sangga. Ito po yung bagong presidente. Ito naman yung pinalitan niyang presidente, nakaalyado lang din po niya. Itong dalawang ito magkaalyado, mga sangkay. Magkapartido. Bagong sakit sa ulo na naman ng China. Dahil, tingin ko, mga sangkay, kung itong babaeng to, itong naunang presidente na babae, sumakit po talaga ang ulo ng China. How much more ito pong bagong lalaki na po yan A glorious era for the island's democracy. He also called on China to cease political and military intimidation while directly addressing the threat of a war amid escalating pressure from Beijing. He thanked Taiwanese citizens for refusing what he said to be swayed by external forces. 面对来自中国的各种威胁渗透，我们必须 展现守护国家的决心。 Sabi po niya dito, our resolution to defend our nation and we must also raise our defense awareness and 提升全民保家卫国的意识， strengthen our legal framework for national security. 健全国安法治。 Lai is expected to boost defense spending and strengthen ties with Washington during his 4-year term. The leader has vowed to maintain the status quo on Taiwan Strait, which means preserving Taiwan's sovereignty while
not declaring complete independence. In the Yan na nga po. Diniklara po niya yung talagang pag-separate na po ng gusto sa China. Complete independence. Ayon po dito. sovereignty while not declaring complete independence. In the past, Lai, who is a staunch supporter of the island's democracy, called himself a pragmatic worker for Taiwan's independence. This comes as China claims the new 64-year-old president to be a dangerous separatist who will bring war and decline to Sabi daw po ng China, ito daw po ay dangerous president at posible daw pong magdala sa Taiwan sa digmaan. Alam nyo, lagi naman po sinasabi ng China yan. Tingin ko naman, ang Taiwan ayaw po talaga sa digmaan. Maliban na lamang po talaga kung i-invade po sila. Kasi yun naman po talagang pinag-uusapan eh. Baka magkaroon ng invasion itong China laban po sa Taiwan, di ba? Yun po yung mga lumalabas na mga impormasyon eh. the island. William Lai has taken over from Tsai Ing-wen, having served as her vice president for the past 4 years. An unofficial delegation from the United States and representatives from Japan, Australia and South Korea were at the event. Of the 12 countries that share formal diplomatic ties with Taiwan, diplomats from Paraguay, Eswatini, Palau and Santa Lucia were in attendance. Along with Lai, his vice president-elect Xiaobi Kim has also been sworn into office. Both the leaders belong to Taiwan's Democratic Progressive Party. China has called the 52-year-old vice president a die-hard Taiwan independence separatist. Remember, Beijing has sanctioned the high-profile diplomat from entering mainland China twice. U.S. Secretary of State Anthony Blinken has congratulated Lai. Okay. Yan po yung bagong upo ng Taiwan na presidente ngayon, mga sangkay. Mayroon daw pong pakiusap. Ito po. Mayroon daw pong kumbaga, pakiusap itong bagong upong presidente ng Taiwan laban po sa China. Simula na ngayong araw ang ikatlong magkakasunod na termino ng pamumuno ng Democratic Progressive Party sa Taiwan. Okay, pangatlo na pala ito mga sangkay, no? Pangatlong ano na to sa kanilang partido na sila po ang nauupo. Kaya pala, wala nang magawa ang China. Nanumpa si President-elect William Lai Ching-te at Vice President Xiaobi Kim sa ilalim ng larawan ni Sun Yat-sen, founder ng Republic of China, sa isang seremonya sa Presidential Building sa Taipei. Dito ay tinanggap din niya ang dalawang seal na sumasagisag sa kapangyarihan ng Pangulo sa Parliament Speaker. Isa rito ang ROC seal, habang isa naman ay Seal of Honor. Kabilang sa mga dumalo sa inaugurasyon, si outgoing President Tsai Ing-wen na nagpaalam na rin matapos manilbihan sa loob ng 8 taon. Nakisa rin Sabi 8 years din pala eh, no? sa seremonya ang kinatawan ng nasa 29 na bansa, kasama ang huling 12 diplomatic allies sa Pacific, Central America at Holy See. Sa pagpasok ng bagong administrasyon, umaasa ang mga Pilipino-Taiwanese na magkakaroon sila ng oportunidad sa trabaho at mas may papaliwanag sa kanila ang mga karapatan at batas. Yung about the law ng dito sa Taiwan at saka yung ito po ay Filipino-Taiwanese Yila Cheng. problema ng mga Sinchumin, minsan hindi naman naiintindihan ng mga ng mga Taiwanese yung fluent ng Chinese namin. Doon. Tapos maliwanag sa akin, maintindihan nila about sa pagtatrabaho at saka paano kami makapasok ng tamang trabaho. Yun ang about the law na maintindihan namin. Binigyan din ni Pangulong Lai ang kahalagahan ng regional peace at stability sa Taiwan Strait. Nanawagan din siya sa Beijing ng isang dialogo at irespeto ang malayang pamumuhay ng mga Taiwanese. Our government will uphold the 4 commitments, neither yield nor provoke, and maintain the status quo. I also want to call on China to
Ito na. Ito po yung panawagan niya sa China. Seize their political and military intimidation against Taiwan, share with Taiwan the global responsibility of maintaining peace and stability in the Taiwan Strait as well as the greater region, and ensure the world is free from the fear of war. Tinawag naman ng China sila ay na dangerous separatists na magdadala umano ng giyera sa isla. Nako! Ano yun? Minamind condition na ng China na may possible na giyera. Again, magkakaroon lamang po ng digmaan kung itong China ay magkakaroon po ng invasion sa Taiwan. Ngayon nga, binibuild up na po nila yung military sa paligid ng Taiwan, di ba? At ready naman po ang Taiwan dyan, mga sangkay. Matagal nang nagbabala ang Beijing na gagamit ng pwersa upang mapasailalim sa kanilang kontrol ang Taiwan. Paulo Desal, UN. Okay. So, ngayon, mga sangkay, may bagong upong presidente ang Taiwan, bagong sakit sa ulo na naman ng China. Ang tanong dito, ano ang magiging panibagong hakbang ng China ngayon? Nalalaki na po ang namumuno sa Taiwan. Ibig sabihin, mas matikas po ito. Mas madiin. At hindi po pabago-bago ang isip niyan, mga sangkay. Nagwa-warning na po ang China tungkol po sa digmaan. Ano po ang inyong komento? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube o di kaya makikita niyo po ito sa screen. I-subscribe niyo po, i-click ang bell at i-click niyo po yung all dahil dito mga sangkay, nag-upload ako ng mga ganap sa buhay. Dito po ako nag-upload ng mga vlog natin, kung ano po ang mga ginagawa natin at syempre matutuwa po kayo dito sa mga vlog, okay? So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.